So let's go. Ayaw na nag-ensayo. Nag-ensayo. Ay, nag-ate-ate yan eh. Okay ng tucker. So guys, si tata ay nagbukod na sa aming pamilya dahil wala siyang kwarto. Dahil alam naman ang liit ng bahay, nag-anak ng 5. So ayan, dito siya natutulog tuwing gabi dahil binaba na siya doon sa tindahan. Kaya lumipat siya dito sa terrace. Ay mas malamig-lamig dito. Kaya dito siya natutulog tuwing gabi. Eh di may bodyguard ako. Ayun yung kwarto ko, dito siya natutulog. May bodyguard ako guys. So ngayon, nag-order ako nitong insulation foam. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, hindi ko alam kung gaano kataas yung degree na inaabot ng init ngayon. So sobrang init talaga as in. Kaya ngayon, lalagyan ko ng insulation foam ito. Itong bubong namin na sa terrace para naman yung hunab ng init ay hindi masyadong gaano sobrang kainit. Kaya naman kung ang bahay nyo ay walang kisame, sobrang init sa tanghaling tapat, ito ang i-recommend ko sa inyo, ang insulation foam. Na-order ko siya dito sa Yellow Basket. Lalagay ko dito sa Yellow Basket yung link kung saan ko na-order to. At hindi lang siya sa tag-init pwede ilagay dahil mas maganda din siyang ilagay kapag tag-ulan. Dahil yung mga patak ng tubig ulan, hindi masyadong rinig sa inyong kwarto or sa inyong bahay kapag may insulation foam tayo. Ganito siya kalapad, tapos 10 meters itong in-order ko para, hindi ko alam kung sakto na dito sa bubong ng terrace namin, para naman yung hunab ng init, hindi gaano abot na abot dito sa baba. Eh, yung ama kong nagbukod na, ito yung ama kong bumukod na sa aming pamilya dahil dito na siya nagbabahay. So ngayon, ipapagawa ko na itong bahay sa kanya, gagawin daw niya itong kwarto. Hindi ko maikabit yung insulation foam dahil yung tucker pala hiniram ni Ate Des. Kasi nagawa din doon sa kanilang bahay. Ngayon, kukunin ko pa ngayon gamit itong motor at kasama ko si Dossie Ambewang. Let's go. Diyos ko guys, bago mabuo yata yung insulation foam na ikakabit ko sa terrace. Ang dami pang mga eksenang nangyayari. Ngayon, sabi ni Ate Des, pumasok daw ako doon sa kanila kasi may pritong saging. Huwag mo akong kakagatin, nakabidyo ka. So guys, ito si Ate Des. Super namamayat ka Aamuyin ka lang niya. Aamuyin ka. Let's go, magmerienda muna tayo ng saging. Pagod ako sa pagkakabit ng insulation. Ako nagagawa na kapag Insulation. Hindi, madaming CCC. Hi guys. Siyempre, may saging na malalaki pa. Merienda, let's go. Magmerienda tayo. Guys, saan nga pala naharap kong martilyo kay Tio? Dahil sa tigas ang pako, bumalik ko na. Eh kami uuna na at sa daming chismis ni Ate Des, eh baka hindi na maikabit yung insulation foam. Dahil ang dami namin pag-uusapan. Eh sabi ko, babalik na lang ulit kami. So let's go, uuwi na kami at ikakabit ko pa yung insulation foam doon. Baka sa... Parang nga ngayon lang nakapunta, alis na kagad. Wala akong 5 minutes eh. Ate Des, ang dami ko pang gagawin doon. Pagkaligo namin, pupunta ulit kami dito. Babalik kami. Paano busy sa mga... Sa transaction. So yun guys, sinisimulan na namin ikabit. Ewanin ko naman kung uminit pa dito sa terrace namin kapag nalagyan ko nitong insulation foam. Nakita ko na Sisi, naglagay siya ng insulation foam sa kanyang salas. Nung pumasok ako nung tanghaling tapat, hindi ramdam yung init ng araw, yung hunab ng araw, hindi gaano ka sobrang init. Dahil nito nababawasan nito yung init. So yan, maglalagay ako ngayon dito sa terrace ng insulation foam. At shoutout naman kay Kulot! Ay, ganda naman ang bubong nila. Ayan. Kaya ang mga bulok-bulok-bulok na bubong. Ano? Ito naman ang bubong, yung napalitan na ang bulok-bulok na Bubong. bubong. Bago na ulit siya. Ryan, shoutout. Galing po sila sa transaction nila ngayon. Madami po silang meeting. Yes, may meeting sila. Yan, may pasukat-sukat pa silang nagagawa. Buti na lang si tatay ay laking karpentero. Si inay ay laking maghahalo ng buhangin. Masaya ka naman, ay. Laki mag-station. Masaya din na tayo maiinitan. Yes. Ngayon magsusukat iyan. Ay, nagpapatambok ng pot. Yung naman. So guys, nagputol nga pala kami muna ng sukat doon sa bubong and then ipapantay na lang namin siya para gupit-gupit na lang. So let's go. Ayaw na nag-ensayo. Nag-ensayo. Ay, nag-ate-ate yan eh. Okay ng tucker. Sine? Pantay nga. Amen. Ba't pala sinukat mo ng ganyang ano? Hindi mo na nasa taas, pababa. Mababa muna. So yun guys, ilalagay na namin dito sa bubong. Parang yung na-order kong 10 meters ay hindi sakto dito sa terrace namin. So, o-order ulit ako ng panibagong 10 meters. So yun guys, ginamitan na namin siya ng tucker para madikit dito sa bubong namin. So yun guys, nalagay na namin yung isa. Ganun yung style niya guys. Maganda siyang tingnan sa bubong dahil parang yero lang din siya. Silver yung color din. Ayan. Hindi na siya iinit dito sa terrace dahil may insulation foam na tayo. Sobrang init. Ngayon kahit hapon talagang bagakbak ang aking pawis sa paglalagay na re. Very good. Ayan. Eh.
And guys, hindi na talaga mapigilan ang pagtulo ng pawis ko. Tingnan nyo naman, parang naligo na ako sa pawis. So, sobrang init talaga kahit hapon. Kaya naman talagang naglalagay kami ng insulation foam para mawalan at mabawasan yung init dito sa terrace, guys. So ayan guys, lalagay na namin yung insulation foam dito sa aming yero. Ganun yung itsura niya. Yan. Ayan. Para lang siyang yero, guys. Ganun yung itsura niyan. Kakulay lang siya ng yero, guys. Sobrang ganda. So guys, ayan, kaya naman sa sobrang init ng panahon ngayon at kung sobrang init din sa loob ng bahay nyo, ilalagay ko yung link kung saan ko in-order tong insulation foam. Nandito sa yellow basket. Click the yellow basket and place your order now. Talaga namang mababawasan yung init ng inyong loob ng bahay, guys. Kapag gumamit kayo nitong insulation foam, hindi lamang to sa tag-araw, kundi kahit sa tag-ulan dahil hindi nyo marinig talaga ang patak ng ulan kapag umuulan. Ayan, guys. Tingnan nyo, bago natapos, pawisan. Oh. Go. Check the yellow basket and place your order now. Bye!